a superhero. Matapos malipol ng ating bida ang Black Society, makikita natin ang abalang bayan ng Bongyang, kung saan muli nating makikita si Sosem na naglalakad habang hinihila ang kanyang kabayo. Habang nagpapatuloy siya sa paglalakad ay bigla siyang napatigil nang mapansin ang 2 taong masayang nag-uusap sa gilid ng daan. Tinanong ng isa sa kanila ang kanyang kasama kung narinig na ba nito ang balita at sinabi na tuluyan ng nilipol ng Nameless Swordsman ang Black Society. Tumugon naman ang kanyang kasama at sinabi na huwag na raw itong magsimula dahil nagkakagulo ang mga mangangalakal at mga courtesan. Hindi raw niya akalaing talagang lilinisin ng Nameless Swordsman ang lahat ng miyembro ng Black Faction sa Bongyang. Habang itinataas ang kanyang 2 kamay ay muli siyang nagsalita at sinabi na marahil ay dapat na nilang tawagin itong Nameless Righteous Swordsman at hindi na lamang Nameless Swordsman. Samantala, may isa pang lalaking nakatayo sa gilid na mukhang may-ari ng isang tindahan. Nakisali siya sa usapan at sinabi na may isang bagay siyang hindi gaanong sigurado. Nagtaka naman ang isa sa mga lalaki at tinanong kung tungkol saan siya hindi sigurado. Sumagot naman ito na kahit sabihin pa nating isa siyang bayani, tama ba talaga na basta-basta siyang pumapatay ng mga tao ng ganoon? Nang marinig yun ng lalaki ay agad siyang napatayo mula sa kanyang upuan at galit na sinigawan ang lalaking nakasuot ng berdeng damit. Sinabihan niya itong bantayan ang sinasabi nito at isipin ang lahat ng ginawa ng mga bastardong yun hanggang ngayon. Dagdag pa niya na kahit durugin pa raw ng buhay ang mga yun ay hindi pa sapat na parusa para sa mga walang hiya nilang ginawa. Karapat-dapat lamang daw silang mamatay. Muli namang nagsalita ang lalaking nakasuot ng berdeng damit at sinabi na kahit ganoon pa man ay hindi pa rin tama na basta na lamang pumatay ang isang tao. Ngunit agad namang sumagot ang kasama ng lalaking nakatayo at sinabi na kahit ang mga opisyal ng gobyerno o ang mga matatandang miyembro ng Orthodox faction ay hindi kailanman nagmalasakit sa mga ordinaryong mamamayang tulad nila. Habang patuloy siyang umiinom ay idinagdag niya na sa huli, ang Nameless Swordsman lamang ang naglakas loob na tumindig para sa kanilang lahat. Matapos marinig ang sinabi ng lalaki ay wala nang naisagot pa ang lalaking nakasuot ng berdeng damit. Wala na siyang nagawa kundi mapabuntong hininga at mapayuko. Pagkatapos ay agad siyang napatingala sa langit at sinabing tama rin naman yon, na para bang sumasang-ayon siya sa sinabi ng kasama. Ngunit napatanong pa rin siya kung hindi dahil sa Nameless Swordsman, sino pa ang tatayo para sa mga taong katulad nila? Samantala, ang lalaking unang nagsimula ng usapan tungkol sa Nameless Righteous Swordsman ay bigla na lamang tumalikod at iniwan silang dalawa. Tumakbo siya sa gitna ng daan habang nakataas ang 2 kamay at buong lakas na sumisigaw na mabuhay ang Nameless Swordsman na nagpal-iyas sa Black Faction mula sa Bongyang. Paulit-ulit niyang sinigaw na mabuhay ang Nameless Swordsman. Nagulat naman ang 2 lalaking naiwan at nagtinginan sila sa isa't isa, na para bang wala na silang maisip na ibang sasabihin dahil mukhang tama nga naman ang kanilang kasama. Kaya agad nila itong sinamahan sa pagtakbo sa daan habang malakas din nilang sinasabi na karapat-dapat lamang sa sinapit ng mga iyon ang mga bastardong miyembro ng Black Society at mabuhay ang Nameless Swordsman. Sa sobrang saya ay nagpatuloy sila sa pagtakbo at pagdiriwang dahil tuluyan ang nawala ang Black Faction sa lugar ng Bongyang. Napansin naman sila ng iba pang mga tao sa paligid at mukhang pareho rin ang kanilang nararamdaman. Dahil dito ay isa-isa rin silang nakiisa sa pagdiriwang, sumabay sa kanilang mga sigawan at maging sasayawan. Samantala, si Sosem ay tahimik lamang na nagpatuloy sa kanyang paglalakad habang hinihila ang kanyang kabayo. Dahil mukhang natapos na ni Sosem ang kanyang layunin sa Bongyang, napaisip siya na oras na rin para umalis sa lugar na iyon. Kinagabihan, sa ilalim ng bilog na buwan, makikita natin si Sosem na nakabalik na sa harapan ng kwadra ng mga kabayo. Bigla namang lumitaw ang kanyang status window at ipinaalam sa kanya na may isang kalabang may level difference na 10 o higit pa na malapit sa loob ng 20 metro. Nang makita yun ni Sosem ay saglit siyang natigilan at nagsimulang mag-isip. Habang nakatingin sa tarangkahan ng kwadra ay napagtanto niyang tila itinuturo ng kanyang spirit eye ang direksyon ng lugar na iyon. Kaya agad siyang lumapit sa tarangkahan at binuksan yun upang sana ay may pasok na ang kanyang kabayo. Ngunit pagpasok niya sa loob ay makikita ang 2 taong tahimik na naghihintay sa kanya. Ang isa sa kanila ay si Gidehyo, ang leader ng Black Crow Squad,
habang ang katabi nito ay isang matandang lalaking nakasuot ng pulang damit. Siya ay walang iba kundi ang head ng angka ng Danri, ang Flying Heavenly Demon Sword na si Danri Chonwoo. Maingat na tiningnan ni Sosem ang matanda at nang magtama ang kanilang mga tingin ay agad na lumuhad ang ating bida at yumuko habang nakalapat sa sahig ang kanyang dalawang kamay, tanda ng kanyang paggalang at respeto sa lider ng angka ng Danri. Ngunit habang ginagawa niya yun ay napaisip si Sosem kung bakit naroon ang dalawang ito. Lumapit naman si Danri Chonwoo sa kanyang kabayo at una niyang hinawakan at hinimas ito habang sinasabing oras na rin upang magpaalam siya sa hayop. Napalingon si Sosem sa kanyang narinig at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang kahangahangang bagay. Bahagyang lumulutang sa hangin si Danri Chonwoo at hindi man lamang umaapak ang kanyang dalawang paa sa lupa. Pagkatapos ay sinabi ng kanilang patriarch na pagsapit ng susunod na kabilugan ng buwan ay ikakasal ang ikalawang anak na babae ng pinuno ng angkan ng Namgang. Nang marinig ito ni Gi Daehyo ay agad niyang tinanong kung sigurado ba itong ipadala ang minamahal nitong kabayo bilang congratulatory gift. Sumagot naman si Danri Chonwoo na siyempre, at kung maaari lamang niyang ipadala ang isa sa kanyang mga anak sa angkan ng Namgang ay mas marami pa siyang gagawin kaysa rito. Tinanong naman siya ni Gi Daehyo kung para ba ito sa isang marriage pledge o para sa 9-vow ceremony. Ngunit simpleng sumagot lamang si Danri Chonwoo at pinaalalahanan siya na sinabi na niya yun, isa sa kanyang mga anak. Pero mga kamanhwa hindi ko alam kung ano ang tinutukoy dito ng kanilang leader. Habang patuloy niyang hinihimas ang kabayo ay napatanong siya kung hindi ba't mas madali namang tumawid sa isang sapa kung dalawang kahoy ang ilalagay kaysa isa lamang. Tumugo naman si Gi Daehyo na baka hindi naman gustuhin ng angka ng Namgang ang alinman sa kanilang dalawa. Nang marinig yun ni Danri Chonwoo ay malakas siyang tumawa at sinabi na yun nga ang dahilan kung bakit niya ipinatawag si Gi Daehyo. Pagkatapos ay lumapit siya rito at makikita sa kanyang mukha na para bang may madilim siyang binabalak. Sinabihan niya si Gi Daehyo na wala siyang pakialam kung anong pamamaraan ang gagamitin nito. Kasabay nito ay hinawakan niya ang balikat ni Gi Daehyo at nagpakawala ng kulay asul na enerhiya, katulad ng ginawa ni Gi Daehyo kay Sosem noon. Sa isang malamig at mapanganib na tono ay inutusan niya si Gi Daehyo na gawin yun anuman ang mangyari at siguraduhing maisakatuparan niya ang kanyang utos. Habang ginagawa yon ng patriarch ay bakas sa mukha ni Gi Daehyo ang matinding sakit. Pagkatapos ay inalis na ni Danri Chonwoo ang kanyang kamay at tumalikod habang nag-utos kay Gi Daehyo na umalis na agad kinabukasan dahil marami itong kailangang gawin. Agad namang sumagot si Gi Daehyo at sinabing naiintindihan niya. Pagkatapos ay nilapitan ni Danri Chonwoo si Sosem at sinabi na kapag aalis si Gi Daehyo patungo sa angkan ng Namgang ay isama rin si Sosem dahil kailangan ito ng taong mag-aasikaso sa kabayo. Magalang namang sumagot si Gi Daehyo na nauunawaan niya. Pagkatapos noon ay tuluyan ng lumabas sa kwadra si Danri Chonwoo at umalis. Agad namang tumayo si Sosem at nilinis ang kanyang damit upang maalis ang alikabok na dam-aikit dito. Habang ginagawa niya yun ay mariin naman siyang pinagmamasdan ni Gi Daehyo, na tila may iniisip tungkol sa ating bida. Kinaumagahan, sa labas ng opisina ng Black Crow Unit ay makikita na ang lahat ng mga miyembro nito ay nagtipon-tipon na at naghahanda para sa kanilang pag-alis. Samantala, ang ating bida na si Sosem ay nakatayo lamang at nakasandal sa pader ng isang gusali habang binabantayan pa rin ang kabayo ng kanilang patriarch. Habang nakatayo roon ay nagsimula siyang mag-isip at napatanong sa kanyang sarili kung ano ang kailangan niyang gawin upang matutunan ang tunay na martial arts at hindi lamang mga skill. Naisip niya na sinubukan na niya ang ilang martial arts technique batay sa mga kilos ng mga warrior ng angkan at ng mga leader ng Black Crow Squad, ngunit napagtanto niyang wala itong iba kundi simpleng paggaya lamang sa kanilang mga galaw. Dahil dito ay naisip niya na ang pinakamasamang paraan ay ang matuto mula sa isang secret manual, habang ang pinakamagandang paraan naman ay ang direktang matuto mula sa isang master. Gayunpaman, naisip niya na hindi madaling maging disciple agad ng isang martial artist. 18 taong gulang na siya sa mundong ito at narinig niyang hindi na madaling matuto ng martial arts sa ganitong edad. Habang pinagmamasdan niya ang mga miyembro ng Black Crow Unit ay napagtanto niyang maganda rin pala ang naging sitwasyon niya. Ang angka ng Namgang, bilang isa sa 5 dakilang angka ng Central Plains at isang pamilyang nagtataglay ng absolute power sa Anhui, ay tiyak na mayroong paraan para matuto siya roon, at syempre ay maaari rin siyang makatagpo ng mas malalakas na prey.
Maya-maya ay makikita natin na kumpleto ng nagtipon ng buong Black Crow unit at naghahanda na sila para sa paglalakbay patungo sa angkan ng Namgang. Napansin din na dala na ni Sosem ang kabayo. Nang makita ito ng leader ng Black Crow unit ay sinabi niyang mabuti at naroon na rin ang kabayo. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino pa ang hindi dumarating. Sumagot naman ang kanyang tauhan na kumpleto na ang lahat maliban sa Young Master at Young Lady. Nang marinig yun ay napakuyom ang panga ng leader sa pagkadismaya dahil wala pa rin ang kanilang Young Master at Young Lady. Kaya ipinaalam niya sa kanyang mga tauhan na malamang ay nasa isang tavern sa Bongyang District ang kanilang Young Master na si Danri Ganghe. Samantala, ang kanilang Young Lady na si Danri Hui ay ayaw umalis kasama ang mga tauhan. Kaya susunod na lamang daw ito sa kanila. Kaya malakas na sinabi ng leader ng Black Crow unit sa lahat ng kanyang mga tauhan na umalis na sila ngayon din. At ganoon nga ang nangyari. Agad silang nagsimulang magmarcha at umalis, patungo sa angkan ng Namgang. Ngunit nang papalabas na sila at malapit nang makarating sa tarangkahan ay bigla na lamang napahinto si Gidehyo at inutusan ng lahat na huminto. Mula sa kabilang panig ng tarangkahan ay maririnig ang malakas na ingay na nagmumula roon. Nang marinig yun ng leader ng Black Crow unit ay napahawak na lamang siya sa kanyang ulo at napamura, na para bang alam na niya kung sino ang gumagawa ng ingay sa kabilang panig. Pagkatapos ay ipinakilala ang anak ng leader ng angkan ng Danri na si Danri Ganghe. Siya ang eldest son ni Danri Chonwoo. Isa siyang martial arts prodigy na nagtataglay ng pambihirang comprehension at talento. Pagdating sa skill, wala siyang kakulangang maaaring maging dahilan upang hindi siya tanggapin bilang isang outer disciple ng angkan ng Namgang, ngunit ang problema ay ang kanyang pag-uugali. Agad namang bumaba si Gidehyo mula sa kanyang kabayo upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ayon pa sa narrator, si Danri Ganghe ay isang taong irresponsible, mahilig sa alak at kababaihan, kaya palagi siyang nasasangkot sa masasamang usap-usapan. Nilapitan ni Gidehyo ang tarangkahan at dismayado niyang sinabi na mukhang may binubugbog na naman at napatanong kung paano naging ganoon kasama ang taong yon. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil bigla namang may narinig na malakas na ingay mula sa kabilang panig ng tarangkahan. Mula sa pagitan ng mga tarangkahan ay may lumabas na kulay berdeng enerhiya na tila kuryente at sa isang iglap ay sinundan ito ng isang napakalakas na pagsabog. Biglang kumalat ang mga kulay itim na parang kuryenteng enerhiya mula sa loob. Dahilan upang lumaki ang mga mata ni Gidehyo sa sobrang gulat at hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Maya-maya ay nakita niya ang kanilang young master na si Danri Ganghe na biglang tumilapon mula sa tarangkahan at malakas na bumagsak sa pader ng isang gusali. Pinalilibutan ang katawan nito ng berdeng enerhiya at mga itim na tila kuryenteng enerhiya. Nagulat naman si Sosem nang makita iya ito, at bigla na namang lumitaw ang kanyang status window na nagbigay ng babala na may isang kalabang may level difference na 10 o higit pa na nakalapit sa loob ng 20 metro. Matapos bumagsak ni Danri Ganghe ay malakas itong sumigaw at sabay turo sa isang taong nasa loob ng tarangkahan. Galit niyang sinabi na papatayin niya ang bastardo. Ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil bigla na lamang may isang taong napakabilis na lumabas mula sa tarangkahan. Sa sobrang bilis ng kilos nito ay napanganga si Gidehyo at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Maging si Sosem ay nagulat din, ngunit sa halip na matakot ay bakas sa kanyang mukha ang matinding pananabik. Agad niyang naunawaan na ang taong nasa kanyang harapan ay isang master, isang tunay na martial arts master, at higit sa lahat ay isang taong nagtataglay ng napakalaking lakas. Sa harapan nila ay makikita ang isang matandang lalaki na may mga matang kulay berde habang nakatayo sa ibabaw ng basag na mukha ni Danri Ganghe. Habang nakatapak ang kanyang paa sa kanyang young master ay patuloy namang nagpapalabas ang matanda ng kulay berdeng enerhiya at mga itim na tila kuryenteng enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Pagkatapos ay muling itinaas ng matanda ang kanyang paa at malakas na sinipa sa mukha ang young master ng angkan ng Danri. Agad namang kumilos si Gidehyo nang makita niya yun at malakas niyang sinigawan ang matanda na tumigil sa ginagawa nito. Napalingon naman sa kanya ang matanda at tinanong kung sino ba siya. Kasabay nito ay nagpakawala siya ng napakalakas na presensya at enerhiya na ikinagulat ng lahat ng taong naroon. Ngunit nang maramdaman ni Gidehyo ang napakalakas na presensyang yun ay hindi naman siya natinag.
Agad niyang ipinakilala ang kanyang sarili at sinabi na siya si Gidehyo, ang head ng Black Crow unit ng angkan ng Danri. Idinagdag pa niya na ang taong kasalukuyang pinahihirapan ng matanda ay ang young master ng angkan ng Danri. Pagkatapos ay binalaan niya ang matanda at sinabing kung hindi nito aalisin ang kanyang paa sa sandaling iyon ay hindi siya mananatiling nakatingin lamang. Nang marinig ng kanyang mga tauhan ang sinabi niya ay agad silang naghanda at hinawakan ang kani-kanilang mga sandata. Samantala, ang ating bida na si Sosem ay nasa likuran lamang at tila napaisip ng marinig ang sinabi ni Gidehyo. Naisip niya na hindi alam ni Gidehyo kung sino talaga ang matandang yon. Dahil dito ay napagtanto ni Sosem ang isang bagay. Isang lalaking hindi kilala kahit ng leader ng Black Crow unit, na kilala sa napakaraming impormasyon tungkol sa Onwy Miriam, ay malamang na isang hindi masukat na master na nagmula sa labas. At batid ni Sosem na sa dami ng mga taong naroroon ay wala silang anumang pagkakataong matalo ang matandang nasa harapan nila. Ngunit agad din niyang naisip na hindi naman sila mamamatay ngayon dahil walang layon na buong lakas na sisilakay para lamang pumatay ng isang maliit na insekto. Ang layon na tinutukoy niya ay ang matandang lalaki mismo. Nang marinig naman ng matanda ang salitang Danri ay inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang tainga at nagkunwaring hindi nauunawaan ang sinabi nito. Tinanong niya kung ano ba raw yun at kung isa ba yung bagay na maaaring kainin. Nang marinig ni Gidehyo ang insulto sa angkan ng Danri ay agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at galit niyang sinigawan ang matanda kung nangangahas ba itong insultuhan ang angkan ng Danri. Tumugo naman ang matanda at sinabi na hindi niya talaga alam kung ang Danri clan ba ay isang bagay na maaaring kainin o isang bagay lamang na maaaring tapakan. Pagkasabi nito ay tiningnan niya ang young master ng angkan ng Danri na tila sinasadya niyang pukawin ang galit ng mga ito. Dahil dito ay lalo nang nagalit si Gidehyo. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at itinaas ito habang malakas na nag-utos sa lahat ng miyembro ng Black Crow unit na patayin ang matanda, ngunit huwag sasaktan ang young master. Walang pag-aalinlangan namang sinunod ng mga tauhan ang utos at sabay-sabay silang sumugod patungo sa matanda. Ngunit sa halip na umatras ay itinaas lamang ng matanda ang isang daliri na parabang aakmang pipitik lamang. Walang kabog-abog ay muling lumabas ang kulay berdeng enerhiya na tila kuryente at damaloy sa kanyang kamay. Kasunod nito ay nagpakawala siya ng isang napakalakas na teknik. Isang matulis na karayom na napalilibutan ng kulay berdeng enerhiya ang biglang lumitaw at mabilis na bumulusok patungo kay Gidehyo, habang ang iba pang mga karayom ay direkta ring tumama sa ilang martial artist ng Black Crow unit. Direkta ring tinamaan si Gidehyo sa noo, at sa sandaling iyon ay tila bigla niyang napagtanto kung sino ang matandang nasa harapan nila. Isa-isa nang bumagsak ang mga miyembro ng Black Crow unit, pati na rin ang kanilang leader. Ang teknik na ginamit ng matanda ay walang iba kundi ang soul-chasing flying butterfly. Habang nakadapa sa lupa at nakabaon ng isang karayom sa kanyang noo ay hindi makapaniwalang sinabi ni Gidehyo na hindi maaaring mangyari iyon at tinangka niyang itanong kung siya ba ay isang partikular na tao. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin ay agad siyang pinutol ng matanda. Sinabi nito na para sa isang karaniwang hamak na manggagawa, hindi pa naman tuluyang nabulok ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay ipinakilala ng matanda ang kanyang sarili at sinabi na siya ang walang iba kundi ang soul-chasing poison hand na si Tang Wu. Ang 20 pinakamalalakas na tao sa Miriam ay binubuo ng 2 gods, 3 monsters, 5 pinnacles, at 10 greats. At kabilang sa 10 greats ang Supreme Master ng Sichuan-Tang clan. Ang soul-chasing poison hand na si Tang Wu. Para sa sinumang magtatangkang sumuway o makalaban kay Tang Wu, kahit maging espiritu na raw ang mga ito ay hindi pa rin sila makakatakas sa kanyang poison hand kahit patay na sila. Samantala, makikita natin ang ating bida na si Sosem na nananatili pa ring nakatayo habang hawak ang kanyang kabayo. Ang mga natitirang miyembro naman ng Black Crow unit ay napapaatras sa sobrang takot dahil sa kapangyarihan ng matandang nasa harapan nila. Napagtanto naman ni Sosem na ang matandang ito ay isa sa 20 pinakamalalakas na master sa buong Miriam. Dahil si Danri Ganghe, ang walang kwentang anak ng angkan ng Danri, ay nakagawa ng napakalaking gulo at nakasakit ng isang taong kasing taas ng katayuan ni Tang Wu, maaaring mapilitan ang buong angkan ng Danri na isara ang kanilang mga tarangkahan depende sa magiging resulta ng insidenteng ito. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Sosem ang matanda ay napaisip siya kung paano haantong ang lahat ng ito.
Ngunit bigla namang may isang taong lumabas mula sa tarangkahan ng angka ng Danri at tinawag ang matanda na lolo. Napalingon naman si Tang Wu at doon ay makikita ang isang babaeng nakasuot ng sombrero at kulay berdeng damit na napaka-sexy. Siya ay walang iba kundi ang apo ni Tang Wu na si Wa. Agad niyang sinabi sa kanyang lolo na umalis na sila dahil mga taga-bukid lamang daw ang mga taong iyon na walang alam sa mga bagay-bagay. Sa sandaling marinig yun ni Tang Wu ay bigla siyang napatahimik at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngunit maya-maya ay bigla siyang ngumiti ng napakagaan at sumang-ayon sa kanyang apo. Tinanong niya kung aalis na ba sila at idinagdag na sapat na raw yun upang maunawaan ng young master ng angka ng Danri kung gaano kalawak ang mundo. Muli niyang nilapitan si Danri Ganghe at tinapak ang kanyang tainga habang sinasabing isang descendant ng Orthodox faction ang ganitong pag-uugali, umiinom at gumagawa ng gulo mula pa lamang sa umaga. Idinagdag pa niya na sa kanyang ugali ay gusto niyang putulin ang kamay nito, ngunit hindi niya kayang maging ganoon kalupit sa anak ng isang Orthodox faction. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gidehyo at sinabi na kapag nagising ang batang iyon ay sabihin nitong kung patuloy itong nambabastos at nanghihipo ng kung sino-sinong babae ay hindi nito maaabot ang natural nitong haba ng buhay. Kasunod nito ay mariin niyang tinanong si Gidehyo kung naiintindihan ba nito. Habang nakadapa sa lupa ay tumingin si Gidehyo kay Tang Wu at nagpasalamat sa awa nito. Sinabi niyang nagpapasalamat siya sa awa ni Senior Tang. Pagkatapos ay gamit lamang ang kanyang daliri ay binawi ni Tang Wu ang lahat ng mga karayom na nakatusok sa noo ni Gidehyo at sa mga miyembro ng Black Crow Unit. Bumalik ang mga yun sa dulo ng kanyang daliri at nang isara niya ang kanyang kamao ay bigla na lamang nawala ang lahat. Ngunit nang aalis na sana sila ay biglang nanlaki ang mga mata ni Tang Wu nang may mapansin siya. Natuon ang kanyang atensyon sa isang tao sa gitna ng mga miyembro ng Black Crow Unit. Nakita niya si Sosem na nakatayo habang hawak ang kabayo at maingat niya itong pinagmasdan. May kakaiba siyang napansin tungkol sa ating bida at tila may kung anong bagay na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Dahil dito ay sinabi ni Tang Wu sa kanyang apo na si Wa na sandali muna itong maghintay roon. Nagtaka naman si Wa kung bakit at kung ano ang dahilan kung bakit pinaghihintay siya ng kanyang lolo. Samantala ay nagsimulang maglakad si Tang Wu patungo kay Sosem. Hindi makapaniwala ang ating bida at tila naging isang estatwa sa kinatatayuan habang napapatanong sa kanyang sarili kung papunta ba sa kanya ang matanda at kung bakit. Nang tuluyan ng makalapit si Tang Wu ay huminto ito sa kanyang harapan at maingat siyang pinagmasdan. Tinawag naman siya ni Wa at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sumagot si Tang Wu na wala namang espesyal at mayroon lamang siyang isang bagay na gustong itanong sa batang ito. Nagtaka naman si Sosem kung ano ang gustong itanong sa kanya ng isang taong katulad ni Tang Wu. Napatanong siya sa kanyang isipan kung mayroon ba talagang direktang pakay sa kanya ang matandang yon. Pagkatapos ay tinanong siya ni Tang Wu kung ano ang kanyang pangalan. At dahil nga nagpapanggap na isang pipi ang ating bida ay hindi siya sumagot. Nang hindi ito sumagot ay unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Tang Wu at tila napuno ng kadiliman ang kanyang mukha. Muli siyang nagtanong sa isang nakakatakot at mapanindak na tinig. Sinabi niyang tinanong na niya kung ano ang pangalan nito. Kasabay nito ay itinaas niya ang kanyang hintuturo at sa dulo nito ay muling lumitaw ang nagliliwanag na kulay berdeng enerhiya.